Yo, sa mga co-op Lesson Sounds. So for today's video is another naman na concern yung ating tutugunan ng pansin regarding sa feedback ng ating microphone sa ating speakers. Ito yung tanong ng ating sa mga subscriber viewer na si Sir Miguel de Guzman. So ito yung tanong niya. So yung tanong niya is, sabi niya dito, hirap kasi ako sa feedback sir, lalo sa video okay, tapos ang volume ng integrated amp ay 12 o'clock. Tapos 1 PM sa power amp. Ginagawa ko na lang, hinihinaan yung mic volume. Tapos naka-close yung high. Yung bass 10 AM lang, meron pa din gawa sa sub. Kaya ginagawa ko, layo talaga yung sub box, lalo nakaharap sa mic. Tapos sabi ko, may ibang dahilan din kung bakit nagkaka-feedback paghawak sa microphone at sobrang liit ng area. Tapos sabi niya, yes sir, kaya mas gusto ko yung malayo yung mga speaker sa venue, may distance. So sabi ko na, gawa natin ng video yan. So salamat sir, yun yung sabi niya. Okay. So dagdag pa natin doon sa mga sinasabi natin kanina kung ano yung mga dahilan or mga posibleng dahilan kung bakit nag-feedback yung ating microphone sa ating speakers is yung placement ng ating speakers sa ating stage or sa anumang venue, yung placement nito. So isa-isahin natin yung mga dahilan kung bakit nagfi-feedback yung ating microphone sa ating mga speakers. Alright, so unahin natin yung paghawak ng microphone. Ano ba yung tamang paghawak ng microphone para maiwasan din natin yung feedback? Yun, so nabanggit ni sir, yung problema niya is yung sa video okay. Di ba kadalasan nakikita natin yung mga singer sa video okay is ganito humawak ng microphone. Ayun, so isa yun sa mga dahilan kung bakit nagbe-feedback ang ating microphone. So yung number 2 naman is yung lawak ng area or yung size ng area. Halimbawa, dito sa loob lang ng bahay, medyo maliit lang yung area. Ayan, maliit lang yung area guys. So prone to feedback talaga to. Mahirap mag-adjust dito ng volume ng ating sound system. So pangalawang ano yun siya, example kung bakit nagfe-feedback yung ating microphone. So, pangatlong dahilan kung bakit nagpi-feedback is yung placement ng ating speakers, lalo na nasa stage tayo. Kunwari, sa stage tayo guys. Tapos merong, let's say, acoustic setup or band setup. So, yung speakers natin, napaka-importante yung placement nito. Halimbawa, yung speakers natin is nasa likod ng ating microphone, gaya nitong position. Pagpasensya nyo na yung parang literal yung position, but let's say ganito yung position tapos nandoon yung audience, ayan, tapos dito yung microphone or yung singer natin, tapos yung mga speakers natin nasa likod. So yun yung mga dahilan guys kung bakit nagfe-feedback, kasi napipick up ng microphone yung audio na lumalabas sa ating speakers, tapos naglo-looping na, ayan, papasok dito yung audio, lalabas sa speakers, paglabas sa speakers, pipick upin na naman ng microphone at naglo-looping na. So yun yung dahilan kung bakit nagfi-feedback yung ating microphone sa ating sound system. Okay guys, so number 1, unahin natin, ipapakita natin kung totoo bang nagfi-feedback tong mga dahilan na to. So yung number 1 natin na binanggit kanina is yung paano ba ang tamang paghawak ng ating microphone para maiwasan din kahit paano yung feedback. So, papakita natin guys. So, assuming Sir Miguel na na-treat na natin sa equalizer yung feedback. Ayan, natanggal na natin ang feedback gamit yung ating equalizer. Kung hindi nyo pa nakita yung video kung paano magtanggal ang feedback gamit ang ating equalizer, scroll down mo lang yung mga ibang videos ko. Nandun yung pag-set up ng ating equalizer. Okay? So, let's say na-treat na natin yung feedback gamit ng ating equalizer, tsaka na-mix na natin sa mixer. So, ang tanging problema lang talaga is yung mga binabanggit natin kanina. And yung ating video na to is pinapakita lang natin kung ano ba yung mga posibleng dahilan kung bakit pa nagpi-feedback yung ating microphone sa ating sound system. Okay? So, let's go. Ayan sir, so isa-sound check ko siya muna na hindi ko
hinahawakan yung microphone. Okay? Hello, sound check, mic check, 1, 2, sound check, testing, mic check, 1, 2. So, wala siyang feedback, sir, no? So, ngayon, hindi tayo magsasalita sa microphone, pero hahawakan lang natin siya ng maling paghawak. Tingnan natin kung lalabas o hindi yung feedback. Okay, let's go! Ayan sir, so klarong nagfi-feedback kung ganun yung paghawak natin sa microphone. So, eto walang cut sir, baka sabihin dinadaya, okay? So, ito, lapit ako ng konti, tapos hawakan natin ng maling paghawak, okay? Ayun. Yun, di ba? So, pangalawang problema natin is yung lawak ng ating area. So, ayan, medyo mahirap to kasi hindi naman natin mababago yung lawak ng area. But let's say, maliit masyado yung area. So, ang gagawin na lang natin is, ilalapit natin yung microphone, kahit nakatalikod sir ilalapit natin yung microphone, at saka magsasalita tayo kung magpi-feedback ba. Okay? Mula dyan, hanggang siguro, dyan lang yung pole. So, ilalapit natin ng konti yung ating microphone. Kahit nakatalikod, I'm sure magpi-feedback yan. Gawa nga ng sobrang lapit na talaga natin sa speakers. Okay? So, ito yung pangalawang dahilan kung bakit magpi-feedback yung microphone. Yung maliit ang area. Okay? So, ilapit natin tong microphone doon, sir. Okay? Diyan. Continuous to, walang cut. Ayan. Hello, sound check. Sound check. Sound. So, ayun sir, nilayo ko na kasi baka masira yung Twitter natin sa kaka-feedback. Well, anyway, yun. Naririnig din naman na nagpi-feedback gawa nga ng kahit na nakatalikod yung microphone sa speakers pero malapit siya. So, mas madali pa rin niyang napipick up yung audio ng ating speakers at naglo-looping na. So, yun yung pangalawa nating dahilan kung bakit nagpi-feedback yung microphone sa ating speakers. Ito yung pangatlo o yung pinaka-common talaga or pinakamadaling magsagap ng pick-up is yung nakaharap yung ating microphone mismo sa ating speakers. Ito yung sinasabi ko na pag merong band setup or nasa stage setup tapos yung speaker is nasa likuran ng ating vocalist. So, yun yung grabbing feedback na makakakuha sa ating microphone. So, medyo sacrifice ko na tong Twitter ng ating PLX15 para sa demo na to. So, ang gagawin ko lang sir is i-turn on and turn off ko lang yung microphone at saka maririnig nyo talaga yung feedback kahit hindi pa tayo magsasalita sa microphone. So, lapit ko lang konti sir para mas masagap natin yung audio kaya ano kasi medyo mahirap Shh, tabi! Masabay pa yung aso guys. Yan. So, lapit ko lang konti guys kasi baka hindi masagap ng cellphone ko yung feedback. Okay, so yung distance pala guys is siguro nasa mga 3 meters lang yan. 3 meters or 2.5 meters. Ayan, so literal na malapit talaga. But I'm sure sa ibang stage setup is malayo naman yung mga speakers. But ito talaga yung pinaka-common guys. Pinaka-madaling mag-pick up ng feedback. So, ayan. So, ito yung distance guys. So, to turn on, turn off ko lang yung ating microphone guys Okay, so hindi ko ito ika-cut guys para walang daya. Okay? Good luck sa Twitter. Ayan guys, so I think enough na yon para ma-prove natin yung pag ganito yung setup sa stage setup, nasa likod yung speakers ng ating microphone. Ayan, so magpi-feedback talaga guys. Okay?
Okay, so yung gagawin naman natin ngayon is yung solution. Okay? So, yung number one problem natin kanina guys is yung proper handling ng ating microphone. So, kanina magpi-feedback kapag ganito yung hawak. So, i-change natin yung paghawak natin sa microphone. Okay? So, first, pakita natin. Pag ganito hinawakan, magpi-feedback. Okay? Hindi ko i-cut to guys ha. Okay. On natin. Ayan. Ayan, nagpi-feedback. Okay, so tapos hawakan natin dito. Ayan, dito na tayo hawak. Ayan, so wala talagang feedback guys. Check natin. Sound check. Hello, sound. Feedback na kasi medyo malapit. Pero yung paghawak lang guys. Ayan. Wala siyang feedback sa ganyang hawak. So balik ko lang guys ha. Ayan. Oh, ano ba yun? Na-turn off ko. Ayan. So, pag dito humawak, yun. Ayun. Ayun. Pero pag dito, walang feedback, guys. Ayan. Okay. So, next is yung distance natin, guys. So, ito naka-turn on siya, guys, ha. So, ito, ayan, tumutunog. So, ito medyo malayo siya, guys. So, hindi pa siya nag-feedback. So, dahan-dahan nating ilapit. Ayan. Ayan. So, hindi nga lang siya mag-feedback masyado guys kasi naka-set kasi tayo sa equalizer. But, konting boses mo lang dyan. Siguradong yung feedback yan. But, ito, try lang natin ha. Yun. Hindi pa nga masyadong malakas yung boses ko. Sound. Ayan. Sound check. Ayan. So, nagpi-feedback talaga guys. Pero I think wala naman magsiset up ng ganyan kalapit ng ating microphone sa speakers, no? Okay, so yun yung pangalawa. So, ilalayo natin siya. Ito yung solusyon. Oops, sorry. Nuwari, eto na. Mga nasa 4-5 meters ata to guys. Hindi ako sigurado. Ayan, so sound check tayo. Hello, sound. Ayan, so may feedback pa. Kasi malapit tayo sa wall. So nagbabounce yung ating microphone. So try natin parang itagilid konti. Ayan. Sound check. Testing mic check. 1, 2. Ayan, medyo nabawasan yung feedback. Pata hindi talaga to advisable guys kapag ganito kaliit yung area natin. Tapos malakas yung gain. Ayan. Okay. So, ilayo nyo lang yung ating microphone sa ating speakers. Okay. So, placement ng speakers. So, yung solution natin dito guys is medyo mahirap kasi wala na akong space. So, pagpalagay na lang natin na ganito yung ating gagawin. Okay? So, yung placement is ayan. Tagilid natin yung speakers. Ayan. Yung isa. Ayan. So, hindi na siya nakaharap mismo sa ating microphone. Okay? So, kahit nandito tayo, ayan, malapit konti. Try natin. Hello, sound check. Testing. Sound check. Testing. Sound check. Testing. So, hindi na siya nag-feedback guys. Gawa nga ng yung pag-travel kasi ng sound natin is malayo pa. Ayan, malayo pa para makabalik dito sa ating microphone. So, kung nasa bahay guys, maliit lang yung area. So, minsan wala tayong choice kundi parang ganun na yung ating position ng speakers. Lalo na two-way system to, malaki yung horn. So, possible talaga na nakakasagap siya na madali makasagap ng feedback. Ayan. Okay. So, yun Sir Miguel, no? Yun yung mga solution natin sa mga possible na mga dahilan ng feedback sa ating microphone. Ayan. Yung proper handling. So, iwasan natin humawak ng microphone, sir, na ganon. Ayan, sa video, okay. Ayan. So, wag nang ganyan, sir. Kasi napaka-sensitive ng capsule. Okay?
So, dito tayo humawak sa ating handheld ng ating microphone. Ayan. Okay. So, number 2 is yung area. So, minsan wala tayong choice kung maliit lang yung area natin or yung bahay natin, yung maliit lang yung sala. So may exceptional dun, sir. Ayun. So, yung space ng ating bahay, hindi naman natin kontrolado dun kung sa maliit na talaga yung bahay natin. So, yun. Number 3 is yung placement ng ating speakers. So, yung placement ng speakers, lalo na sa maliit lang yung distance ng ating sala. So, itagilid lang natin konti. So, parang nakaganon lang, sir. Ayan. So, ilayo na lang siya direkta sa ating microphone. Ayan. Pero may isang tips pa ako, sir. Halimbawa, ito yung TV. Usually, dito tayo nag-video, okay, di ba? Tapos, yung setup natin, kadalasan, dyan nilalagay yung speakers, dyan, or yung iba nakahang sa ibabaw. Ayan, tapos yung distance lang ng kumakanta, siguro mga 3 meters lang, ayan, mula dyan sa speakers hanggang dito sa sala. Ayan, eto. Ayan, so, medyo malapit na, di ba? So, isang tip lang, and proven ko na to, is lalagyan mo dyan ng yung sir, soundproofing or yung para hindi makabounce yung audio sa ating microphone. Ayan. So, natatrap yung ating ang audio. Yung parang egg tray na foam, sir. Yun, natatrap yung audio natin. So, palagyan nyo dyan ng ayun, yung parang soundproofing niya or para hindi mag-bounce yung ating audio. Alright? So, yun, Sir Miguel, sana nakatulong kahit papano yung ating explanation or yung solusyon natin para kahit papano maiwasan natin yung feedback. Okay? So, hanggang sa susunod ng mga tutorial, mga Call of Duty Lesson Sounds. Alright.